Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop. And meron tayong itetest na dalawang unit. Welcome to another video testing, another vlog. By the way, shout out po kay Sir Celso and Sir Vince. Okay, so bali dalawang unit to, dalawa yung may-ari nito. Kay Sir Celso and Sir Vince ng Negros Occidental. Sir, welcome to 5th generation hobby shop mga sir. So itong itetest natin unit ngayon ay Glock 17 airgun. Ito po yung Steel BB version by Umarex. And yung isa naman ay high kappa ng WE T-Rex with full automatic. Ayan. Okay, so itong dalawang itetest natin. Isang airgun at isang airsoft. Okay? And may mga additional na order si sir. Bali may free siyang number 14 para sa airsoft, no? And may additional si sir na isa pang tangke para sa airsoft, sa high kappa, number 14. Tapos meron siyang free na 0.23 grams, 4,000 shots. Ito yung para sa airsoft. Okay? And then, yung para sa airgun naman, meron to siyang free na steel BBs. And then, may additional si sir na 1,000 shots. This is Crossman brand. Black Widow. Yan, 1,000 shots. Mas mabigat po ito compare sa copper coated tsaka yung silver coated. And then, may free na siya na silicone oil. And also, yung order ni sir na bulb tool para sa airsoft. Okay. Then, yung airgun ay may kasama siyang 5 pirasong CO2. 5 pirasong CO2. Yan. And may additional si sir na 10. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so bali 15 pieces po yan sir, yung CO2 na marireceive mo. Okay. So, ang unahin natin i-unbox ay yung Glock 17 Umarex. Yan. This is Gen 5 CO2 powered, steel BB version po siya. Ang bala niya ay Bulitas 4.5 mm in diameter. Ayan, may kasama siyang manual, Glock 17 manual, and ito naman yung sa maintenance manual. So, this is fully licensed, officially licensed by Glock. Ayan, markings pa lang. Ayan, Glock 17 Gen 5. Pulidong-pulido yung markings niyan. Serrations, front and rear, tapos pwede mo siyang lagyan ng accessories, flashlight. Ayan. Ang barrel nito ay ano siya, naka-smooth barrel, smooth bore. Ayan, smooth bore barrel. Double action only, blowback, metal slide, 18 rounder magazine. Ayan, bala niya is 4.5 CO2 powered. Okay? So ito yung magazine niya, 18 rounder. Ayan. Ganda ng tunog, no? Ayan. Tingnan natin yung sa airsoft. Ibang-iba yung tunog, eh. Iba yung tunog ng airgun tsaka sa airsoft. Sa airsoft. Okay. So, ito naman yung high kappa. Okay, talon lang tayo, no? Yung high kappa, WE, may full auto. So, meron siyang kasamang manual. Ito yung magazine niya, 30 rounder magazine. Ayan, plastic BBs. Then, meron din siyang kasamang plate para sa red dot optic. Pwede siya lagyan ng red dot optic. Sa Glock, wala tayong available na plate para sa red dot optic. Pero pwede siyang lagyan. Wala tayong available na plate. Ito yung high kappa. 2011 high kappa. Ayan. Ayan. Ganyan yung high kappa. Yung Glock naman, ayan. Iba yung tunog, no? May safety siya dito sa ilalim. Yan yung white safe.
Pag red, fire. Yan o. Ba? Ganda. Ganda ng tunog. Sa airsoft, yan. Ganun. Ganun lang. Okay, so ito yung may full auto. Meron siyang switch sa kabila. Yan. Ito yung full auto. Pag gusto mo full auto, na yan, naka full auto yan, nakababa. Pag gusto mo semi, angat mo switch. Full auto, baba. Kabilang side naman, ito yung manual safety. Yan, manual safety niya. Baba, safety off. Yan, fire. Ngayon, pag hindi naman ito nadidiinan, beaver tail safety niya, hindi rin siya puputok. Yan, so kailangan diinan mo to. Yan. Okay, nakamagwell na siya. Pwede siyang lagyan ng flashlight, fiber optic sight. Yan, may serration sa front and rear. Tapos may markings pa yan. 0.45 ECP, no? Airsoft lang yan, guys, no? Pero ang galing, no? Yan, may markings. Yan, WE brand. Okay. So, manual. So, ito yung propellant niya sa airsoft, no? Green gas. Sa airgun, CO2. Ayan, CO2. 12G. Ayan, okay. CO2 cartridge. Okay. Okay, so lagyan muna natin yung airsoft ng gas. So, sa 14, 2 to 3 seconds lang lagay, sir. Upside down magazine, then press. Ayan. O, ang gagamitin nating pang chronograph muna, chronograph testing, 0.20. Okay, lagyan lang natin siguro ng mga 4 lang muna sa chronograph. Okay? And then, ito pala, sir, no? Bago mo siya ma-save, kailangan ikasa mo. Ayan. Pag di siya nakababa, yung hammer, hindi mo siya masisave yan. Pwede mo rin siyang ibaba. Save. Yan. Okay nun lang. So, takpan muna natin siya dyan. Loaded na yan. With gas. And now, proceed tayo sa CO2 naman. Sa Glock. Glock 17. Yan. Gen 5. Naka-use sight. Ang Gen 5 kasi straight na yan. Yung grip. Yan. Markings niya, Glock. Pulido yan. Yan. And then, lagay tayo ng CO2. Okay? At bago natin lagyan ng CO2, lagyan muna natin ng oil dito na part. Yan, yung kulay green na yan. Lagyan natin ng oil. Konting oil lang. Kailangan kasi may oil yan. Okay? And then, ito, push mo lang. Yan kasi yung allen eh. Tapos may kasama tong allen. Pamihit niya, no? Okay, salpak lang natin yung CO2. Diyan. And then, higpitan natin. Kailangan mabilis. Kailangan mabilis yung pH, sir, no? Tapos, pigilan mo yung CO2 para di umikot. Ayan. Then, dahan-dahan lang, alalay lang, ang pihit, higpit. Ayan. Alam itong bala. Wala yung bala. Testing lang. Ayan, nag-open chamber siya. Walang bala. Testing. Walang bala to, ah. Lakas, oh. Grabe. Ganda. Okay. So, paglalagay naman pala ng bala, ba't ko pa nilagay dun? So, testingin natin tong Black Widow. This is, Crossman brand. So, mas mabigat siya dun sa, dun sa, solid siya, mas solid. Yan, Black Widow. 4.5mm, steel BBs. Yan. Subukan lang natin mga ilang piraso, kasi ite-testingin natin ilang EPS to. Paglalagay naman ng bala dito sa airgun, yan. Tatak mo lang. Yan. Malalaglag naman yung bala yan. Okay? Pakikuha nga ng lata.
Yan. So, request ni sir. Request niya na testing daw sa lata. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Okay. Tabi lang muna natin yan. So, sa ngayon, ite-testing muna natin. Test muna natin yung kanyang FPS. Kung ilang FPS tong dalawa. Okay? Okay, chronograph testing. Unahin muna nating i-chronograph yung Glock 17 Gen 5 airgun. Okay? CO2 powered. Okay? Testing. Firing. 560.2. Yari. $560.2. Lolo ko yung phone ko eh. Ayan. 560.2. Wait lang ha. I-connect ko lang sa phone. $560.2. Anong nangyari ito sa phone ko? Okay, so ayan. Yan yung record, 560.2. Ay, isa pa. $633.0. 633.0. Lakas, ano? Error. Error again. 555.3. Lakas, no? Grabe. Open slide na siya, no? Diyan na muna natin, tatabin muna natin siya diyan. Ngayon, ite-test naman natin yung airsoft. Okay, ang airsoft, ang gamit natin ay .20. Set lang natin sa .20. Grabe, lakas ng airgun. Okay, so this is the 2011 Hi-Capa T-Rex na may full auto. So, lagay lang muna natin sa semi. Okay, testing. Firing. 368.0. Sa airsoft, 358.1. 351.9. And 352.2. Okay, open slide again. Okay, so padas lang nag-open slide. Alam mo natin, tatabi natin siya dyan. Ayan. Okay, so pag nag-open slide, release mo lang yung magazine. Sa Glock, hatakin mo lang kasi may spring to. Pag hinatak mo yan, bababa yan yung slide pag hinatak mo yan. Ayan. Ganda, oh. Tapos, sa Hi-Capa naman, dahil walang spring yung slide stop niya, release mo lang alalayan mo lang siya, no? Hatakin mo yan, bali, tulak mo lang bagya, tapos, baba mo yung slide stop, then release. Pwede rin naman ganyan. Pwede rin ganyan. So, ito kasi katagalan, mapupudpud yan nuts na yan. Magkikiskisan kasi yan eh. Mayroong friction eh. So, para hindi mapudpud yan, ingatan natin, alalayan lang natin. Ayan. Okay, so, ang request ni sir, ite-test natin siya. Siguro sir, ang ibibigay ko sa iyo, 0.25 na para mas mabigat. No? Tapos ite-test natin siya sa bote gamit yung 0.25. Okay? 0.25 grams na bibis. Okay, so ito yung 0.25. So, papalitan natin yung 0.23 sir ng 0.25 para mas mabigat. Nga lang, 3,000 shots lang po. Pero mas mabigat. Ayan, palitan. Lagyan natin siya ng test natin sa bote. 0.25 ang gamit natin. Ayan. Medyo darker yung kulay ng ng 0.25. Dadamihan pala natin kasi may full auto to eh. 2, 4, 6, 8, 10. Kahit 12 lang. Okay. 0.25 gamit natin. Hindi na ako nagdagdag ng gas. Yun yung kaninang nilagay natin. Oh.
Tapos, lagyan natin ulit yung air gun. Ng mga ilang piraso lang. Alam naman natin na talagang bumabasag ng bote to dahil steel BBs to eh. So, ito lang ang itetest natin sa bote. Tapos ito ang tetestingin natin sa lata. Sa lata naman to. Okay, sa bote wala to eh. Talagang basag talaga yung bote eh. Alam na natin 'yon dahil steel BBs 'yan. Sa lata na lang. Okay? So, testing. 2011 High Kappa T-Rex and the Glock 17 Gen 5 air gun, airsoft air gun. Ang unit ni mga boss ni again shoutout kay Sir Celso and Sir Vince ng Negros Occidental. Okay, testing. Okay, so naka-setup na tayo. Though malapit lang yung target natin, wala tayong space. Siguro in another vlog na lang gagawa tayo ng accuracy test at saka yung penetration test, no, pagka may space tayo. So ngayon ang tetestingin natin ay yung T-Rex full auto with full auto siya, no. Subukan kayo natin sa full auto, no. Yung bote na, no. So lagay natin sa full auto switch. Yan, full auto po ito, no. Okay. Testing. Okay, Sir Celso and Sir Vince. Tingnan nyo po. Firing. Full auto. Basag, no? 0.25 ang gamit natin. Full auto yun. Semi-auto. Firing. Sarap. Dami pa ng bala. Buwan natin sa lata, no? Tingnan natin kung anong mangyayari. Dalawa yun. Semi-auto. Open slide. Yan, yung kaninang, tinuro ko po. Alalay lang. Hammer down. Okay? Now, tingnan natin yung lata. So, ayan. Yan yung nayupi lang. Pero hindi nabutas. Okay, yun yung T-Rex. Ayan, nayupi lang. Hindi siya nabutas. Ngayon, dito natin. Dito naman natin patatamaan. Ang walang dents pa. Na. Then sa T-Rex, dito naman natin titingnan. Yung sa air gun. No? Dito natin malalaman ngayon. Okay, testing. Glock 17 Gen 5 air gun. Using the Black Widow 4.5mm steel BBs. Okay, testing. The Mega Sardines. Okay. Wait. Baba lang natin konti. Okay. Firing. Kanina, hindi natinag yung lata. Ngayon, nalaglag. Tingnan natin. So, ayan. Ito yung tama kanina ng T-Rex. Yan, yung nag-dents lang, no? Ngayon, dito natin pinatamaan. Ito naman, nakadalawang putok tayo, di ba? Yan yung tama ng air gun. Ayan, o. Tumagos, eh. Ayan, o. Ito yung pangalawa. Yung una, ito. Tumagos siya dito. Then, yung pangalawa, ay, hindi. Ito pala, yung una, then dito siya tumagos. Then ito yung pangalawa, dito. Tumagos din siya, oh. Hindi siya tumagos, pero nabutas din. Pero yung isa tumagos. Yan. Yung dalawang butas yan. Yan. So, mas malakas si air gun. Steel BBs lang yung gamit natin. Solid. Yan. Tatarin natin. Ubusin natin yung bala. Okay. Ubusin lang natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Release mag lang. May laman pa to. No, siguro yung isang CO2 more or less 60 shots bago siya maubos. Pag medyo malamig, pahinga lang muna saglit. Hanggang sa mag normal temperature siya. Tapos doon na tayo putok. Okay?
Pull back the slide. Hammer down. Tingnan natin yung lata, ano itsura. Ayan, oh. Butas-butas. Ganda talaga nung Black Widow na bala. Maganda. Ayan. Limited lang yung stock natin nun eh. Ayan. Ganda, oh. Butas-butas yung lata. Which is hindi kaya ng airsoft. Meron din siguro yung mga airsoft na CO2 powered. Pero kasi yung bala kasi ng airsoft is plastic. No? Hindi katulad ng airgun na bulitas. Okay, so yun naman po. Sir. Okay, so yun lamang po, Sir Vince and Sir Celso. Okay, so kung may question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hub Shop. Okay, so ready to ship na po ang inyong unit. Okay, the 2011 Hi-Capa T-Rex Airsoft and the Glock 17 Gen 5 Steel BB version airgun pistol. Okay, so mga interested po sa unit, it's either of the two. Message lang kayo sa aming Facebook page. Ilalagay ko po yung details sa description. Okay, thank you and have a nice day.